Okay, so isang mapagpalang umaga sa ating lahat, alas 10:58 at Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito po tayo ngayon sa Caipombo, Las Palmas, sa Santa Maria, Bulacan. So meron po tayo ditong aircon na ang tatak ay TCL. Ito po ay kaka-install lamang, ngunit namamatayo ang outdoor unit. So madaling sabi, hindi ho talaga napakinabangan ni Sir. So masakit na ang ulo ni Sir sa aircon na to. Okay, kama Sir. So una ho natin para hindi na ho tumatagal ang ating video. Yun. So, tingnan natin dito. Nakauna siya. Tingnan natin sa outdoor unit. Ito yung problema niya. Yan. So, yung fan, yan, gumagana siya. Then, maya-maya lamang ay mamamatay na siya. Oh, no! O, yan. Kita nyo, wala na. Tapos, ang nangyayari, wala naman ho tayong nakikitang problema sa indoor unit, gumagana naman yung fan at wala ring error. Ba't namamatay ka master ang outdoor unit? Then, wala ring error. Anong problema niyan? Yun ang tutuklasin natin. At paalala lang, ito po ay kay installan na. Tama sabi mo. Hindi po nila mapagana. At na-check na ho nila, sira daw ho yung inverter board. Yan. Alamin ho muna natin, no, mga kamaster, kung ano yung problema kapag ganito. Hindi talaga umaandar ang compressor, namamatay. Okay, mga kamaster? Okay, so pagdalipas ho ng mga ilang oras 2:41 na. So talagang dibdiban ho ang ating isinagawang general check-up and diagnosis, mga kamaster, no, kasi siyempre hindi to biro. Nakakapagtaka dito, bagong install, hindi talaga napakinabangan ng ating minamahal na customer. Kaya binaklas na ho natin yung inverter board. So ang hatol ng service center, inverter board, pero hindi ma-pinpoint kung saan doon. Pero ngayon, tingnan natin kung saan nga ba sa motherboard, sa inverter board ang sira. Kung bakit hindi gumagana ang compressor. Kumbaga, kasama yung fan. Kumbaga, saglit lang umaandar yung fan, pati yung compressor, wala na. Ito, tingnan natin ha. So, tinanggal na ho natin yung heatsink ng IPM. So, dire-diretso na ho tayo para hindi tumatagal yung ating video. Tama sabi mo. So, may dalawa tayong tester dito. Unahin po muna natin yung yung ating analog. So, i-check po muna natin, i-direct to the point na ho natin doon sa IPM. Okay, IPM. Ito po ay UBW. UBW. Okay? So, ito naman yung filter capacitor niya. Kukunin lamang ho natin yung negative side ng filter capacitor. So, tingnan ho natin yung yung ating pointer. Dapat ho papalo ho yan. Okay? Kasi ito ho lahat ay positive supply papunta sa compressor. Okay? So, ilalagay ho natin yung ating test pad sa negative side ng ating filter capacitor. At yung ating positive test probe ay ilalagay natin sa UBW. Tingnan natin kung ano yung may problema. From U. Okay? Then, U terminal yan. Lipat natin sa V. Wala. Then, W. Wala. Ulitin natin. U. Okay? Naka-times 1 ho tayo ha. Pumalo. V tayo. V. Wala. Then, W. Wala. Okay? Wala hong open ho yung ating open ho yung ating IPM, mga kamaster. Kaya saglit lang gaganon lang, wala na. Okay? Kasi unang gumagana yung fan. Then after siguro nakita niyo naman sa video na segundo lang wala na. Pero ang problema doon, hindi nagbibigay ng hindi siya nagbibigay ng error. 'Yun ang pinagtataka natin. Bakit hindi nagbibigay ng error since na inverter IPM naman ang problema? Okay? Bakit hindi nagbibigay ng error? At 'yun nga, magsabi ng service center, sira agad ang inverter board. Yun nga, hindi nila ma-pinpoint. Kaya nagpa-second opinion lamang sa atin ng ating minamahal na customer kung ano nga ba talagang problema. Inverter board ba talaga? Kung inverter board, alin doon sa inverter board ang may problema. Okay, ulitin natin ha. Ganun lang kasimple para hindi na ho tayo humahaba ng humahaba. Ulitin natin ha. Itong negative test prod natin, ilalagay natin sa negative ng ating filter capacitor at ang ating positive ay ilalagay natin sa UBW. Tingnan natin. Tingnan nyo dito ha. From U. Meron. Then V. Wala. W. Kulang kayo sa pagkain, kaya kulang kayo sa tapang. Wala. Okay? U. V. W. Wala. So, open ho yung ating VW, mga kamaster. Pinaghandaan ko na yan. Master. Ang gagawin ho natin, since nasira naman yung ating inverter board, susubukan ho natin i-direct start natin yung yung kanyang compressor kung gagana, mga kamaster. Okay?
Kasi alas 2:45 na ng hapon. Okay? So nagpa-second opinion lamang ho sa atin si Sir para malaman talaga ano ba talagang problema kasi dalawang aircon ang pinakabit ni Sir parehas na TCL. Problema, ito nga isang TCL sa master bedroom ay hindi talaga nila napakinabangan. Bagong-bagong install. Okay? So subukan ho natin na paandarin yung compressor mga kamaster. Okay? Okay, nakalimutan ko, meron pa pala tayong isang kasi ginamit ho natin yung analog. So gamitan naman ho natin siya ng digital. Okay, para kumpleto. Nakalimutan ko. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Ang susunod ho natin na gagawin dito ay ida-direct start na ho natin yung compressor para malaman natin kung good yung ating compressor, kung hindi nga ba naapektuhan yung compressor. Depende kung halimbawa talagang, kasi may mga tinatawag na tayong factory defect, pero bibihira lang naman nangyayari yun. Maliban na nga lang kung medyo natapat kay Sir yung factory defect, ayun talaga. So, iset ho muna natin sa diode test. Mag-diode test ho muna tayo ha. Okay? Diode test. Ayan. So, sa diode test, ang gagawin natin, yung negative part, terminal ng filter capacitor, gagawin nating positive. Okay? Then, yung positive part naman ng ating IPM, gagawin naman nating negative. Okay? Tingnan natin. From negative, okay? Tingnan natin yung U terminal. Ilan? 0.3, 0.4 volts. Then yung V? Pinaghandaan ko na yan. 0. W? 0. V? Balik ulit natin sa V. 0.4 volts. Then U terminal tayo ha. U. 0.4 volts. Then V. Ulit ha. Nanginginig. Ulitin natin. Kasi ang hirap kasi yung ulo ni Kamaster ay iipit dito sa Ulit, from U. Ilan? 0.4 volts. Bahala ka sa buhay mo. V terminal. 0. W terminal. 0. Okay, so wala talaga. Tama sabi mo. Okay, so ito lang, yung U terminal lang ho yung meron. So ito lang ho yung buo. Sa tatlong terminal na yon, yung U lang ho yung buo. Yung VW ay open, mga kamaster. Okay, so ida-direct start na ho natin to yung compressor para malaman natin kung operational nga ba yung compressor. Okay, so ready na ho tayo, no? Ida-direct start ho natin yung unit, pero syempre padadaanin pa rin natin sa inverter board. So ang gagawin ho natin, since na ito nga inverter board ng TCL ay hindi na muna natin gagamitin, kaya mapapansin nyo, yung connection ng compressor ay from the inverter ay wala, naka-disable ho yung lahat yan kasi mayroon ho tayong starter na na gagamitin, inverter din ho. Okay? So, mangyayari dyan, ang gagamitin ho natin, no, halimbawa, kung halimbawa man, umadar yung condenser fan, so mararamdaman ho natin yung lamig dito. Yan. So, gagamitin ho muna natin yung indoor unit. On muna natin. Yan. Okay? Yan. Indoor unit muna. Then, itong outdoor unit, pagaganahin natin siya sa ating starter. Tama sabi mo. Okay? Sa ating starter. Okay, mga kamaster, so naka-ready na ho lahat. Yan. Lagyan natin dito. Yun. So, ang gagawin natin, titingnan natin ngayon kung aandar ang compressor. Okay? Unahin natin dito. Sa starter natin. Boom. So, since na naka-on na rin naman, unahin natin dito. Yun. Tingnan natin kung aandar ang compressor. So, hindi pa rin naman nawala yung indoor unit, gumagana pa rin naman. So, may circulation pa rin naman ng refrigerant. So, ito yung sa fan. Okay, yung UVW ng fan at ito naman yung sa compressor. So, naka-direct start tayo. Mayroon tayong starter na ginagamit para malaman natin, okay, kung ano yung issue. Kasi papandarin ho muna natin yung compressor dito, mga kamaster, okay? Yun o, gumagana siya yung compressor. Yun o, kaso nga lang, mamamatay. Oh no!
So, antay-antay lang tayo mga kamaster, no? Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Kasi para masigurado natin kung bukod nga ba sa inverter board, ano nga ba talaga iba pang problema, okay? Kasi namamatay yung fan doon sa kanyang inverter board, then yung compressor, okay? Kumbaga hindi masyadong mag-start kasi nga ho, sira yung IPM. So, tingnan natin dito kung mapagana natin yung compressor. Okay mga kamaster? Gumagana naman siya sa ating starter, nga lang, namamatay. Okay? So maaaring, alam mo na, hindi naman natin nilalahat pero parang nangyayari, parang factory defect. Walang error, no? Sira yung IPM, pero walang error. Tapos eto, namamatay ang fan, split seconds lang namamatay, pero ang compressor hindi rin makapag-start, hindi makabuelo. So antay-antay ho tayo. A few moments later. Okay, so ganoon lamang ho ang ating nararanasan, no? Umaandar ang compressor, then mamamatay, aandar 'yon, mamamatay. So, walang error na lumalabas maging dun sa unit. Okay, so ang tanong, anong problema? Tinitingnan ho natin ditong problema, talagang factory defect ho to. Okay, kasi ginamitan na ho natin siya ng starter na inverter din. Okay, so bakit hindi pa gumagana? Ayan o, tinan mo ha? O, ayan o. Hanggang ganun lang siya. Hanggang ganun lang. Kahit dun sa sa inverter board na original, ganun din. Okay? So, ganun lamang ako kadali. Itong inverter board na to ay nakita na ho natin na IPM ho yung problema. Pero bukod dyan, meron pa palang iba. Ayan o. Okay, mga kamaster. So, hindi ho makapag-start ang ating compressor. Pero, yun nga, sa kabila ng ginamitan na natin siya ng dibdibang troubleshooting starter natin, pero hindi pa rin dumire-diretso. So, mahirap naman sabihin, pero parang factory defect ho yung lumalabas, mga kamaster, no? Kasi bagong install, hindi nga napakinabangan talaga, mga kamaster. Okay? Okay, so for the last time, no, since nga na may nakikita tayong problema dito, ang gagawin ho natin, tinanggal ho natin yung connection ng fan motor, yung stock, yung original. So, naglagay ho tayo ng fan motor dito. Ito ho. Okay, ngayon kapag gumana ho yan, syempre makikita natin, may problema yung ating fan motor. Okay? So, paandarin ulit natin. Ayan. On na natin. Boom. Dito, kung gagana yung fan. So yung mga kamaster, no, gumagana naman ho yung ating fan. Yan, pati yung ating compressor gumagana. Amperahe. Ayun. Yan, umahataw na. Ay siya, may problema din yung fan. Ay kasaklap may problema din yung fan ng ating condenser fan. Kasi papansin mo, yun, magana nga Amperahe. 3.3 amperes. Pressure. Tamo, di ba? Tingnan natin dito kung malamig kahit pa paano. Medyo malamig-lamig. Yan. At least, di ba, ginagamit lang natin yung mga ganitong uri ng troubleshooting kapag mga face-to-face talaga. Separate ho, separate. Indoor unit ang gagamitan natin para meron pa rin circulation ng ating refrigerant. Paalala mga kamaster ha, nakabukas ho ito ha, nakabukas yung valvula. So, dire-diretso yung under ng compressor at dire-diretso yung under ng ating fan. Yan. So, maaaring malaki ang possibility na may problema din yung ating condenser fan. Yung
So, since na syempre wala siyang condenser fan, yan, off na ho natin. Off, yun. So, umabot ng 150, yung 150 PSI, pero syempre dahil nga walang condenser fan. Ang layunin lamang natin ay mapaandar muna, no? Mapaandar muna yung compressor at yung ating condenser fan. So, kita mo naman, gumagana yung condenser fan, kanina hindi gumagana. Okay? Intermittent function. So, malaking possibility na may issue yung ating condenser fan, mga kamaster. Ayun, ayun na ha. So, sana nakatulong naman itong munting video natin ibinahagi sa ating mga kababayan technician na kabago-bago. Unplug na natin. Yan. Unplug na natin. Kabago-bago, bagong install, hindi na pagana dahil nga may problema pala yung IPM pero walang error. Then, pangalawa, since na may problema na rin pala yung condenser fan pero wala ring error, nakakapagtaka, no? Oh, yan. So napagana naman natin compressor. Yung nga lang yung fan, talagang intermittent function. Yan. So gagawin ho natin dito, syempre kakausapin natin yung ating minamahal na customer. Depende kung maa-avail niya yung warranty ng unit na to. Hopefully. Ang mahalaga dito yung second opinion na ginawa natin ngayon ay natunto natin kung ano talagang pinaka-issue. Napipinpoint natin kung ano yung pinaka-issue, mga kamaster. Okay? So, okay na po ito. Kakausapin na lang po natin si Sir base dito sa ating actually nandito naman si Sir, lagi siyang nandito sa atin at lahat ng ating ginagawa ay nasusubaybayan niya. Okay? So, ang issue, ito ho, yan o. Inverter board at ang ating condenser fan, mga kamaster. Nadali. Okay? Napagana naman ho natin yung compressor. Okay? Siyempre, medyo maingay-ingay dahil nga walang blower na nagdi-discharge ng init. Okay, mga kamaster. So, sana nakatulong na naman itong munting video na aking binahagi sa mga oras na ito kung paano mag-troubleshoot isa-isa. So, kailangan meron ho talaga kayong starter, pang-start ng mga inverter na kagaya na ito. Okay? Kasi kung wala ho kayong additional starter ng inverter na aircon o refrigerator, wala. No? So, pag sumakitan ho natin. Kasi pagka ganito mga troubleshooting at mayroon kang starter, napakadali lang mag-analyze ng problema. Okay? Tama sabi mo. Okay, so napag-desisyonan ho namin ni Sir, no? Alas 4 na ng hapon. So, sabi ko nga, in-offer ko kay Sir na ipupull out ko na lang yung inverter board, no? At yung condenser fan, no? Para may repair ho natin sa shop, no? Yun, no? Yun. So, para matulungan din si Sir sa kanyang problema hangga't maaari, no? Tulungan lang, mga kamaster. Basta ang napag-usapan namin ni Sir, yung ipupull out ko na lang ko itong inverter board na to para malay mo naman, di ba? Inshallah. Malay mo naman ma-repair natin. So, hindi nagagastos ng bonggang-bonggang natin minamahal na customer. Okay, so, gano'n lamang ho. Pag naka-encounter ho kayo ng problema na walang error, magtataka nga, no? Walang error, pero sira pala yung IPM. Di ba? Ganun talaga, minsan. Tapos, maaaring shorted din itong ating condenser fan. Kasi kapag kayong condenser fan ang ginagamit ko, tuloy-tuloy ang andar ng compressor. Asan na ba? Nandun na. Tuloy-tuloy ang andar ng compressor. Ay siya. Ngayon, kapag itong condenser fan ang ginagamit natin, shorted, namamatay. So, hindi lang inverter board ang problema, kundi kasama din ho itong ating condenser fan. Pero syempre, ipupull out din ho natin yung indoor unit. Okay, mga kamaster, indoor unit na motherboard para talagang dibdiban ho yung ating isasagawang pag-repair nito. Okay, so balikan ko ho kayo. Tingnan ho natin kung magagawa ho natin to. Pero magkagayon pa man, at least ngayon nalinawan ng ating minamahal na customer kung ano talagang problema ng inverter board. Kasi syempre, i-check up ng mga minamahal nating service center, inverter board daw. Pero ang gusto ni Sir, alin doon yung sira sa inverter board? Anong parts yung problema sa inverter board? So, yun ang hindi na ma-pinpoint kasi hindi naman nagsagawa nga ng general check-up. So, tinignan lang maya-maya sa inverter board na. Okay, so sige. Ngayon, magkagayon pa man, okay. Sana nakapagbigyan naman ako ng konting tulong sa ating mga minamahal na technician at sa mga customer na wala namang error pero sira pala ang IPM. Okay, mga kamaster, so i-repair ho natin to. Magkagayon pa man, pansamantala ho muna nating ipupull out ito at i-repair ho natin sa shop, mga kamaster. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.